Ka-Express, may bagong update tayo mula sa kampo ng Gilas Pilipinas na tiyak na magpapataas ng iyong kaba. Nasa huling yugto na tayo ng pagbuo ng Final 12 para sa FIBA Asia Cup at halos buo na ang roster, isa na lang ang kulang Ka-Express. Matapos kumpirmahin ang pagiging out ni Kai Sotto at Calvin Aftana at ang pagpasok ni Japet Aguilar para kay Kai, ang malaking tanong ngayon ay sino ang papalit kay Aftana? Si RJ Abarrientos ba o si Troy Rosario? Malalim ang pag-iisip ni Coach Tim Cone sa desisyong ito Ka-Express. Si RJ Abarrientos ay kilala sa kanyang outside shooting at kakayahang mag-handle ng bola na posibleng kailangan ng Gilas lalo na sa mga crucial moments. Well, sa kabilang banda, si Troy Rosario naman ay magbibigay ng mas dagdag na laki at versatility sa frontcourt. Kailangan natin ng matinding analysis kung ano ba talaga ang mas nakakatulong sa team sa oras na to. Kaya naman Ka-Express, pag-uusapan natin ngayon ang pros at cons ng bawat isa. At kung ano ang mas matimbang sa pangangailangan ng Gilas. Ang Final 12 na ito ang magdadala ng bandera sa Pilipinas para sa Asia Cup, kaya bawat peraso ay mahalaga. Sino kaya ang pipiliin ni Coach Tim para sa huling critical na pwesto na ito? Manatili at alamin ang lahat ng anggulo sa desisyong ito na siyang magpapabago sa composition ng Gilas. Ka-Express, kasalukuyang nasa Jeddah, Saudi Arabia ang Gilas Pilipinas para sa kanilang huling yugto ng paghahanda bago ang FIBA Asia Cup. Sa gitna ng kanilang mga ensayo at tune-up game, ang isa sa pinakamainit na usapin ay ang pagbuo ng Final 12-man roster. Sa ngayon, halos buo na ang kupunan na meron ng 11 confirmed players na handang sumabak sa laban. Ang mga pangalan, kabilang dito ay sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, AJ Edo, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Kevin Cambao, Carl Tamayo, Chris Newsome, Sergio Perez, Scottie Thompson at Japet Aguilar. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng kakaibang galing at karanasan na mahalaga para sa Gilas. Gayunpaman Ka-Express, hindi naging madali ang pagbuo ng roster na ito. Merong dalawang malaking pangalan na kailangan nating kumpirmahin na hindi na makakasama sa Asia Cup dahil sa kanilang sitwasyon. Ang una ay si Kai Sotto, na patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury. Bagamat isa siyang malaking pag-asa at inaabangan ang kanyang kalusugan at prioridad at kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang rehabilitasyon. At dahil sa pagkawala ni Kai, pumasok naman ang veteranong si Japet Aguilar na nagbibigay ng kinakailangang laki at karanasan sa frontcourt ng Gilas. Ang kanyang presensya ay malaking tulong sa rebounding at sa depensa. Ang ikalawa naman na hindi makakasama sa Asia Cup ay si Calvin Aftana. Nagkaroon si Aftana ng injuries sa katatapos lang na FIBA Season 49 Finals na naging dahilan ng kanyang pagiging doubtful sa Final 12. Ang kanyang pagkawala ay nag-iiwan ng isang malaking puwang sa roster, lalo na sa pagdating sa versatility at outside shooting na kaya niyang ibigay. At ang puwang na ito ay pinagdidesisyonan ngayon ni Coach Tim at ng kanyang coaching staff. Ang 11 players na nakalista na, ang team ay merong malakas na core ng mga forwards at bigs tulad ni Junmar Fajardo, AJ Edo, Carl Tamayo, Kevin Cambao, Jamie Malonzo at Japet Aguilar. Sa guards naman, nariyan sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome, Sergio Perez at Scottie Thompson na nagbibigay ng ball handling, scoring at playmaking. Pero ang pagkawala ni Aftana ay nagdudulot ng isang tanong sa aspeto ng floor spacing at secondary ball handling, lalo na sa mga sitwasyong kailangan ng mabilisang puntos mula sa labas. Kaya naman Ka-Express, ang huling spot na ito ay hindi lang basta pagpili ng player, ito ay pagpili ng huling peraso na magpapakumpleto sa puzzle ng Gilas. Ka-Express, ito na ang pinakamainit na labanan para sa huling pwesto sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. At ang pagpipilian ni Coach Tim ay sa pagitan kina RJ Abarrientos at Troy Rosario. Bawat isa sa kanila ay nagdadala ng kakaibang set ng kasanayan na makakatulong sa kupunan. At ang desisyong ito ay nakabatay sa kung ano ang mas kailangan ng Gilas sa kanilang kampanya sa Asia Cup. Unahin natin si RJ Abarrientos. Ang batang point guard na ito ay kilala bilang isang pure shooter at isang reliable ball handler. Ang kanyang abilidad na bumato ng tres mula sa malayo ay maaaring maging isang game changer dahil kaya niyang hilain ang depensa ng kalaban palayo sa paint, na siyang magbubukas ng espasyo para sa mga drive-in ni Justin Brownlee, Sergio Perez at Jamie Malonzo at para sa mga post-up ni Junmar Fajardo at AJ Edo. Bukod pa rito, ang kanyang quickness at kakayahang mag-create ng sariling shot ay magbibigay ng mas maraming offensive options para sa Gilas
lalo na sa second unit. Ang kanyang experience sa Japan B-League ay nagpatunay sa kanyang kakayahang maging consistent scorer. Gayunpaman, ang kanyang relatively mas maliit na frame ay maaaring maging hamon sa depensa laban sa mas malalaking international guards. Sa kabilang banda naman, narito si Troy Rosario. Si Troy ay isang veteran forward na may matinding versatile game. Kaya niyang maglaro bilang small forward, power forward at minsan pa nga ay pwede ring maging small ball center. Kilala siya sa kanyang abilidad na mag-stretch ng floor dahil sa kanyang outside shooting at ang kanyang physical na laro ay magbibigay ng karagdagang lakas sa rebounding at depensa sa ilalim. Ang kanyang karanasan sa international competitions, kabilang ang previous stint sa Gilas, ay magiging malaking bantahe para sa kupunan, lalo na sa pagdating ng leadership at composure sa pressure situations. Subalit si Troy ay hindi primary ball handler at ang kanyang shooting ay nagiging inconsistent minsan kumpara sa pure shooter na katulad ni RJ Abarrientos. At ang dilema ni Coach Tim ay ang pagbalansehin ang pangangailangan ng Gilas. Meron na tayong malalaking players at versatile forwards. Ang tanong ay, mas kailangan ba ng Gilas ang dagdag na laki at versatility sa front court o mas kailangan nila ng isang reliable scorer at ball handler na kayang magbigay ng instant offense mula sa bench? So ito ay isang strategic showdown na kung saan ang desisyon ay magdetermina sa huling mukha ng Gilas Pilipinas para sa Asia Cup. Ka-Express, sa huling pagtimbang-timbang para sa Final 12 ng Gilas Pilipinas, ang matinding pagharap sa pagitan ni na RJ Abarrientos at Troy Rosario, ito ay malinaw na pagpahiwatig ng isang critical na pangangailangan ng kupunan, ang kakulangan sa pure shooter at reliable ball handlers. Bagamat meron ng malalim na hanay ng versatile players ang Gilas, ang pagkawala ni Calvin Oftana na isang kilalang shooter ay lalong nagpalala sa puwang na ito. At dito Ka-Express, mas nagiging matimbang ang kandidatura ni RJ Abarrientos sa kasalukuyang lineup ng Gilas ay merong mga mahuhusay na scorers at playmakers tulad din na Justin Brownlee, Dwight Ramos, Chris Newsome at Scottie Thompson. Meron din tayong matinding presensya sa ilalim ng basket, kina Junmar Fajardo, AJ Edo, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Chapit Aguilar. Pero sa modernong basketball, ang floor spacing ay napakahalaga. Kung walang sapat na banta sa labas ng arc, mas madali para sa depensa na magsara sa loob at pigilan ang drive-in at post-up plays ng Gilas. Si RJ Abarrientos ay nagbibigay ng eksaktong solusyon sa problemang ito. Ang kanyang consistent na 3-point shooting ay pipilit sa depensa ng kalaban na lumabas na siyang magbubukas ng maraming espasyo para sa ating mga slashing players at interior big men. At bukod sa kanyang shooting, ang ball handling at playmaking ay isa pang aspeto kung saan maaring makinabang ang Gilas sa presensya ni RJ Abarrientos. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.